Apparently, meron daw multo rito. Yes, isang madilim na anino na nagpapakita lang tuwing umaga. Bleh. Pero ngayon, ang topic natin ay patungkol sa equality. Naks, pwede na ako maging aktivista. Pero syempre, patungkol to kay Lord at yung identity natin sa Kanya. Kasi ang verse natin ngayon ay Galatians 3:28 na sinasabi dito na there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Kumbaga, sinabi ko nga kay Christ Jesus, unity in identity. Kay Jesus Christ. Hindi yung sa sarili mo, hindi yung sa iba. Bago ko sabihin yung point dyan ni Paul kung bakit niya yung sinulat, gusto ko munang sabihin yung experience ko sa testimony ko na to. Kumbaga yung nararamdaman ng puso't isip. Ang pinaka tumatakbo talaga sa akin ng mga panahon ng September na yan ay syempre yung part na, wait lang, ang tagal talaga ng God's justice. Kasi yun yung araw-araw na dilemma ko, kumbaga, na bakit napaka-unfair talaga ng buhay. At gusto ko yun i-emphasize sa inyo ngayon at sa akin na rin balang araw. Kasi yun talaga yung nararamdaman ko. At base naman talaga sa testimony ko, ako ay naghihintay talaga ng form ng kahit anong persecution. Hindi naman persecution, pero yung parang yung justice magkaroon ng balance para naman sa side ko. Kasi syempre bilang isang tao rin na emotional, lalo na kapag ka in pain at nagdadaan sa isang proseso na may kasamang suffering, gusto mo rin kahit paano gumaan, kahit paano yung pakiramdam mo. Pero ayun nga yung tinuturo sa atin kapag ka nag-surrender ka kay Lord, na yung faith mo lang talaga yung lalakas, yung spiritual growth mo. Kasi nga kapag ina-isolate mo rin naman yung sarili mo at kahit paano nakikilala mo yung sarili mo, syempre kakaroon ka rin talaga ng matinding character development, kumbaga hinahasa ka ng todong-todo. Tagal ko na hindi ginagamit eh. Ano mo, naninilaw na. Ako nga, nakangangan eh. Kasi diba, kahit naman anong gawin natin, kahit anong mangyari, kahit gaano tayo sinaktan ng tao, o kahit gaano kabigat yung naramdaman natin sa isang tao patungkol sa atin, na pwede mag-cause sa atin talaga ng depression, o kaya naman ng, ang tawag doon yung parang magdadalawang isip ka, second guessing yung sarili mo, para kasing, syempre, pag na-manipulate ka, at na paiba yung mindset mo, yung perspective mo. Sino ba talaga ako? Mapapatanong ka ng ganun eh. Kasi di mo alam kung ginagawa mo pa rin ba sa pagmamahal o talagang akala mo na lang din kasi talaga ay tama yung ginagawa mo. Pero yun nga, at least nga, nakilala ko yung identity ni Christ. At may mga ganun talagang tao. Katulad nga ng mga sinabi ko sa mga previous testimonies ko, may mga ganun talagang tao. At yun kasi talaga yung kinaharap ko. Yun yung naramdaman ko. At ang pinakamasakit kasi sa akin na part, na kahit anong gawin ko, yung mga taong yun, mahal pa rin sila ni Lord. Wala, papahinga lang. Ha? Wala, tapin ulit. Tangin ang... Kumbaga, pinakamagandang example na si Paul. Si Paul yung verse, bago siya naging Paul, siya si Saul, at si Saul ay pinapersecute niya yung Christians, at basically, isa siyang hunghang na nilalang. Marami siyang ginawang masama, mali. Isa siyang sinful talaga na tao. Pero yun nga, tinawag pa rin siya ni Lord. Kaya yun din yung parang kinakarap ko nung mga panahon na yan na, kung kahit anong gawin ko, wala eh. Kahit sabihin natin na sa puso ko, naghahangad ako ng justice, wala eh. Alam ko nga si Lord, patingin niya pa rin talaga sa taong gumawa sa akin ng pain o yung nag-cause sa akin ng pain. Siyempre, lapit pa rin naman yan, may pag-asa pa rin yan magbago, forgiveness, hope. Kaya, kumbaga, yun din yung talagang tinitingnan ko. Yung context nga kasi dyan ni Paul sa Galatians, kung bakit niya sinulat yan, ay yung mga tao kasi syempre naniniwala sila na magiging one sila with Christ through law. Kumbaga pag tinuli ka, circumcision, mas save na ako. Kilala ko na si Lord, Jesus Christ. Pero yun, hindi naman nga yun yung context ni Paul. Lahat tayo
katulad nga sinabi niya dyan, di ba? There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male or female, for you are all one in Jesus Christ. Kumbaga kahit anong klaseng tao ka, all are one tayo kay Jesus Christ. Basta identity natin sa Kanya. Kapag siya na yung kinilala mong Lord. At yun nga, justified ka na through faith. Kasi mas pinipili mo na yung relationship mo sa Kanya kumpara sa worldly kung ano man dito sa mundo natin. Kasi kung tutuusin naman talaga, ang law ni God ay nag-i-exist bago pa talaga tayo isilang dito sa mundo, lalo na sa POV ko, bago pa ako isilang sa mundo, nag-i-exist na yung justice ni Lord, yung mga promises niya, nag-i-exist na kay, ano pa lang ni Isaiah, diba? Old Testament pa lang yun. At tayo, nandito pa lang tayo sa mundo na kung saan binild na ni Lord para sa atin. Kaya yung kailangan na lang din talaga nating unawain ay yung faith natin at yung trust natin sa Kanya. Kasi yun talaga yung magiging pinaka-critical pagdating sa paglalakad mo yung faith. That hindi ka talaga bibitaw doon at hindi ka malilin lang ng kalaban pagdating sa paglayo kay Lord. Kailangan mo lang mag-trust. Kahit sa gising mo sa umaga, pangit, depressed ka, dapat kilalanin mo pa rin si Lord. Kumbaga, sigaw mo yung pangalan niya na Lord. Lord, ang bigat ng pakiramdam ko, gusto ko ng tulong kahit papaano sa'yo. Kasi kahit papaano talaga, promise may empower ka. Kailangan nyo yung ma-experience. Kasi ganoon yung mga experience ko ng mga panahon na yan. Yung Oceans nga, na kanta, yun lang yung parang naging pampagana ko sa tuwing down talaga ako. Sorry, ang init sa pinaggagawa ko pag naglalakad-lakad eh. Init kasi talaga ngayon. Pero yun lang yung pinaka-naintindihan ko. Yung ways talaga ni Lord, mahirap siyang intindihin kasi nga, kumbaga, celestial being naman talaga si Lord. At tayo ay humans, mortals lang na nandito lang sa lupa. Kaya yung ways niya, hindi talaga natin yun maiintindihan. Kasi minsan napapaisip ako na, wait lang, parang wala namang kwenta tong mga pinaggagawa ko. Ano ba to? Kasi syempre, emotional tayong mga tao. Kumbaga, kailangan mo lang talaga ng hope din, talaga sa puso mo na worth it to, balang araw, may patutunguhan to. Balang araw, makakawala na ako dito sa sakit. At balang araw, yung mga malulungkot na araw, magiging masaya ng araw. At kumbaga dahil nga rin sa hope na yun, nabibigyan talaga ako ng lakas para ipagdasal yung kapayapaan sa puso namin dalawa. Dahil yun lang din yung pwede kong magawa eh. Kapag nagkakaroon ako ng anxiety, kapag namimiss ko yung pagmamahal, kailangan ko na lang ipagdasalin na sana yung lessons dito sa kung ano man itong pinagdadaanan namin, yung added layer, sana meron talaga siyang patunguhan. At naniniwala naman ako na meron talaga siyang patutunguhan at merong nangyayari kasi sa akin may nangyayari yung puso ko. Alam kong may sense, kumbaga. At yun yung lakas ko rin talaga na nakuha through the Holy Spirit. Kasi kapag pinili ko yung path ng righteousness, at least alam ko yun yung path na tama eh. Yun yung path na better eh. Kasi kung ikukumpara ko nga talaga yung akin na buhay noon nung mga panahong heartbroken ako sa ngayon, ibang-iba talaga. Mas kahit papano may hope nga sa suffering at may point pa rin tumuloy sa buhay. Nakakatuwa lang na yung video na to ay parang culmination ng kung ano-anong footages. I mean, pangit na analogy, pero kung iisipin nyo rin naman, kahit na hindi naman nasa iisang buong sequence yung mga pangyayari na pinaglalagay ko dito sa testimony na to. Pero kahit papaano, di ba? Kumbaga kahit papaano, marong consistency. At as one, pangit na analogy talaga, pero feel ko ganun yung all equal. Kumbaga lahat talaga tayo may purpose dito sa sistemang ginawa ni Lord para sa atin. Pero yun, hindi rin kasi talaga natin masasabi kung ano ba talaga yung tumatakbo sa isip ni Lord o paano ba talaga yung sistema niya. Kasi yung mga miracles nga, nangyayari talaga yan. Araw-araw. Sa mga paraang hindi natin naiintindihan. Na siya lang talaga ay nakakaalam, si Lord lang. Kasi nakikita niya nga lahat at in control siya sa lahat. Yan na lang din kasi talaga yung kailangan mong pagkatiwalaan kapag nandito ka sa path na tinatahak mo o kapag nilakad mo na talaga yung righteousness. Pero hindi ko nga sinasabi na magiging madali. May suffering talaga sa bawat sulok. Kahit kanto pa lang eh. Kahit nga 10 meters pa lang ng paglalakad magugulat ka, tinitest ka na agad Pero yun nga, magiging test na lang siya, challenge. Hindi na siya magiging problema na walang solusyon. Kasi alam mo kay Lord, kapag binigay niya sa'yo yung problema na yun, kaya mong pagdaanan yun at kaya mong ipagtagumpayan yun. Kumbaga. Kasi sabi nga rin dito sa Matthew 9:29, "Then he touched their eyes, saying, according to your faith,
be it done to you. Ang ganda lang kasi yan kasi may dalawang bulag na sinusundan si Lord. Tapos sinasabi na, have mercy on us, son of David. Kumbaga, sabi lang ni Lord, sige, kung may faith ka, buksan mo yung mata mo. At yun yung ginawa nila. Nakakita sila. Hindi pa nga nila sinunod si Jesus Christ niya. Nung sinabi niya na, oy, huwag niyo sabihin yan kahit kanina, yung na-witness niyo na miracle. Na. Pero ginawa nila, pinagkalat nila. Kasi syempre, sino nga naman, sino naman hindi nyo ikikwento yun sa buong mundo. Ako rin eh. Ngayon nga, kinikwento ko nga yung testimony ko, di ba? Kasi ang makilala talaga at maramdaman yung presensya ni Lord ay isang napakaganda ng miracle. Kasi kung tutuusin, tao lang naman ako dito eh. Tapos siya, isa siyang being na sovereign at omniscient eh. Init pa rin talaga dito sa Pilipinas ngayon, grabe.